Gumawa ako ng salaan ng Philippine Peso coins. Helpful to para sa mga nagnenegosyo para mas mabilis makapagbilang ng pera. Wow! At ganito siya ginagamit. Ilalagay ang coin. Natira na ang 20 peso coin sa taas. Ang ituturo ko para sa tutorial na to ay kung paano maglagay ng text sa ganitong surface. Kurba siya. Dahil kasi cylinder, no, yung shape nito. Ito yung text na nakalagay. 10 and old 5. Magkasama pa yung 10 and old 5 peso coin, no, kasi magka-size lang sila. Pero aayusin ko pa. Ayan, 10 and old 5. Ang gagamitin nating software dito ay ang Creality Print. Isa siyang slicer or 3D slicing software. Ayan. Dati, kailangan mo pang gumamit ng external app para lang makagawa ng ganito, no? Ngayon, hindi na kailangan kasi advanced na yung mga slicer. Tapos, mas madali kasing maglagay ng text sa mga flat objects dati. Ngayon, kahit ganito, kaya niya na. Tuturuan ko kayo. And isa pa pala, sa next video ko, ituturo ko kung paano gumawa ng ganitong project. Yung, halimbawa, merong shape, may outer shape, tapos merong mga pattern pa ng bilog or other shapes sa loob. Para pag gagawa din kayo ng similar na project, ay kaya nyo nang gawin. Simulan na natin. Ito ang Creality Print sa PC. Ilalagay ko yung file dito sa software, idadrag ko lang siya. Ito yung itsura ng salaan ng barya. Ngayon, ang gusto kong location ng text ay dito sa may harap niya. Pipindutin ko yung front sa upper right para humarap siya. Importante ito kung maglalagay ng text dito kasi kung saan nakaharap, dun mapupunta yung text. Maglalagay na ako ng text, pipindutin yung letter A sa taas, itong emboss. At may lalabas na options dito sa kaliwa. May default na nakasulat yung embossed text. Yun yung unang lalabas, i-edit mo na lang siya. Papalitan ko yung view para makita nyo yung text. Nakikita nyo ba yan? Nakalutang siya. Diretso yung pagkakalagay niya, hindi siya nakayakap dun sa cylinder. Papalitan ko lang muna yung kulay niya para mas kita siya habang ini-edit ko. Next, pwede kang pumili ng font na gusto mo. Gusto ko lang yung medyo makapal. Next, ay papalitan ko na tong text. Gusto kong ilagay dito, piso. Kasi ang lulusot dito ay 1 peso coin. Pwede mo ring baguhin yung size. Pipindutin lang natin tong height. Lalakihan ko siya. Next, ay pipindutin ko tong advance. And then, pipindutin ko tong nasa ilalim yung set text to face camera. Ito lang ay para masiguro na nakaharap talaga sa atin yung text kung hindi pa siya nakaharap sa'yo. At para nakayakap yung text dun sa 3D object, pipindutin natin tong use surface. Tingnan natin ang itsura ngayon. At kung mapapansin nyo, hindi na siya nakalutang, nakayakap na siya dun sa cylinder. Ang next ko namang gagawin dahil medyo nakausli siya, kailangan pa ng 3D printing supports pag ganyan. Ito yung itsura ng support. Dagdag waste material pa yan. Kaya ang gagawin ko, pipiliin ko tong objects, tapos itong text, and then pipiliin ko yung move at i-move ko siya paloob. Enough lang para meron lang mababasang text pero hindi nakausli. I-preview natin ulit at makikita nyo wala nang support. Pinagparehas ko na yung kulay nila at ito na yung magiging itsura niya. 3D printing na at makikita nyo nag-uumpisan na yung ibabang portion ng text. Ayan, yung parang umbok-umbok dyan. Ito na yung finished product at makikita natin, ayan, readable yung piso na words. Di ba ang dali? Kayang-kaya mo rin tong gawin. At ganito siya gamitin, ito na yung itsura kapag nasala na yung mga coins. Kung nagustuhan mo tong video na to at gusto mo pang matuto ng 3D printing, like, share, and follow.